Mapagpalang Friday morning po sa inyong lahat, mga katots at mga ka-TFTD. At syempre po para sa ating, again, another episode of Reflection, Daily Reflection, ang atin pong magiging tanong ngayong araw na ito ay helpless, hopeless. Ito yung tanong natin sapagkat ito yung karanasan natin sa ating buhay. Ito yung experience natin na, alam niyo yun, sometimes may mga desolating moments sa buhay natin, brought about by many problems, difficulties sa buhay, mga trials and challenges sa buhay na nagiging daan minsan para magkaroon tayo ng pakiramdam na sasabihin natin, I feel helpless, I feel hopeless. At ito yung magandang pag-isipan natin sapagkat ngayon sa Ebanghelyo po natin ngayon, mayroong isang napakagandang bagay dito na sana magbigay sa atin palagi ng pag-asa na hindi naman talaga tayo helpless. We are not really helpless, we are not really hopeless sapagkat because of the words of Jesus sa Ebanghelyo natin ngayon, tinututotohanan lamang sa atin ng ating Panginoon na laging may pag-asa. No matter what happens, there is always hope. There is always divine help from Him. Sa Ebanghelyo natin, nahango sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 12, mga talata 1 hanggang 7. Gusto kong bigyan natin ng pansin yung mga salita ni Jesus doon sa huli ng Ebanghelyo. Ang sabi dito ng ating Panginoon. On verse 6 to 7, sabi niya dito, "Are not 5 sparrows sold for 2 small coins? Yet not one of them has escaped the notice of God." At sabi niya dito, continuing sa verse 7, "Even the hairs of your head have been counted. Do not be afraid. You are worth more than many sparrows." Higit kayong mahalaga kaysa mga maya doon sa ating Tagalog translation. Huwag kayong matakot. So, ito yung very inspiring words ng ating Panginoon sa ating Ebanghelyo ngayon na sana magbigay sa atin ng lakas sa mga panahon na ang pakiramdam nga natin ay helpless na tayo or hopeless na tayo. Sana ito yung mag-remind sa atin na alam pala ng Diyos ang lahat ng nangyayari sa ating buhay. At sa isang bahagi po, ito ay naka-found ito doon sa aklat ng Genesis, yung episode na kung saan nilikha ng Diyos ang tao. Man was created by God in a very, very special way. Bakit? Kasi of all the created beings, sa lahat ng nilikha ng Diyos, ang tao ang kanyang itinaas. Isipin niyo yun, gaano katangi-tangi ang Diyos para sa tao, ang tao para sa Diyos. Kasi nga, sa lahat ng nilikha, ang Diyos, ang tao ang itinaas ng Diyos. Bakit? Kasi, base doon sa aklat ng Genesis, nilikha ng tao ang Diyos, baliktad pala, nalilito na tuloy ako. Nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang wangis at sa kanyang imahe. Man was created by God in His image and in His likeness. So, isipin natin ito. Ganun tayo kamahal ng Diyos. Kaya sa lahat ng nilikha ng Diyos, tayo yung nasa taas. Bakit? Kasi ganun tayo itinatangi ng Diyos. Ganun tayo kamahal ng Diyos. At yung sinabi ni Jesus ngayon sa Ebanghelyo na higit kayong mahalaga kaysa mga maya, ay doon ito nakakonekta na tayo nga yung iniangat ng Diyos sa lahat ng nilikha. Ibig sabihin, may tanging pagtingin ang Diyos sa atin. At isipin natin ito, kahit naman paulit-ulit tayo nagkakasala, sabi ko nga kapag ako'y nagpapakumpisal, kahit paulit-ulit yung kasalanan natin, have we experienced being rejected of forgiveness sa pagkukumpisal? Hindi naman eh. Kasi kahit paulit-ulit, kahit isang kasalanan naman yung kinukumpisal natin, ay pinapatawad naman tayo ng Diyos. Paulit-ulit tayong binibigyan ng Diyos ng biyaya ng kanyang pagpapatawad. So, mga kapatid, sa palagay ko, sapat na ito mga bagay na ito para talagang mapatunayan ng Diyos sa atin na hindi tayo nag-iisa sa laban natin sa buhay. Oo, maaring makaramdam tayo ng helplessness and hopelessness, pero let us always remember itong mga salita ni Jesus ngayon na kasama talaga natin siya sa laban ng buhay, na hindi talaga walang pag-asa. Panghinaan ng loob, pero tuloy lang. Ang mahalaga, alam natin na balang araw sa tulong at biyaya ng Diyos,
ang lahat ng ating pinagdadaanan ay magkakaroon din ng liwanag. Ano po? God will make all things beautiful for us in His appointed time, in His tawag dito, doon sa panahon na Kanyang itatakda para sa atin. Pero for now, even if we are experiencing pain and hopelessness and helplessness, let us always hold on to God. Nandun ang pangako ng Diyos eh. At yun sana ang panghawakan natin. Ano po? God will make all things beautiful for us. Okay po? So mga kapatid, syempre, kaugnay pa rin ang ating pagninila. Edi yung patuloy na hamon sa atin na maging mga cyber missionaries din. Patuloy nating evangelize ang social media. So, please like, share ang ating pong page. Ganun din po ang ating Instagram na Thought for the Day. Ang ating YouTube channel na TFTD Blessed and Blessing. At syempre, ang ating TikTok account na Thought for the Day. At pagbati po ng happy birthday sa mga kapatid natin sa Apostolado ng Panalangin, kay na Concepcion Malagotnot, kay Irene Felizar, kay Veneranda Olavides, kay Milagros Abdon, kay Maggie Agiflor, at ganoon din po, pagbati, excuse me, pagbati po ng happy birthday kay Andre Magdurulang at sa akin pong classmate, isang pari po sa Diocese of Lucena, kay Father Monmon Amado. Classmate, baka naman, isang tawid lang. At syempre po, patuloy na paghiling ng panalangin para sa lahat pa rin po ng apektado ng COVID-19 at sa kapayapaan sa bansang Ukraine at ganoon din sa kapayapaan po sa may bahagi ng Israel at Palestina. At syempre sa huli, kung anumang sitwasyon sa buhay ang lagi nating tinitingnan ay yung liwanag ng pag-ibig ng Diyos, edi mga kapatid, garantisado ang pagpapala sa atin. At ganoon din, magiging pagpapala din tayo sa ating kapwa. Magandang araw po and God bless sa inyong lahat.